sa pangalawang kronika po, chapter 1, mula sa unang versikulo hanggang sa 17. Humingi si Solomon ng katarungan. Itong basahin natin ito. Humingi si Solomon ng katarungan dito po sa unang versikulo hanggang sa 13. In English, God appears to Solomon. Hindi parehas yung title. God appears to Solomon. Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sa kaharian niya dahil kasama niya ang Panginoon na anak na kanyang Diyos at siya'y ginawa niyang makapangyarihan. Nakipag-usap si Solomon sa lahat ng mga Israelita, sa mga commander ng mga libu-libo at daan-daang mga sundalo, sa mga hukom, sa lahat ng pinuno ng Israel at sa mga pinuno ng mga pamilya. Pagkatapos umalis si Solomon at ang lahat ng tao papuntang sambahan sa matataas na lugar sa Gibeon dahil naroon ang toldang tipanan ng Diyos. Ang toldang ito ay ang ipinagawa ni Moises na lingkod ng Panginoon sa disyerto. Nang panahong iyon, nailipat na ni David ang kahon ng kasunduan ng Diyos mula sa Kirayat Jearim papunta sa toldang inihanda niya para rito, doon sa Jerusalem. Ngunit ang tansong altar na ginawa ni Bezalel na anak ni Ori at apo ni Hor ay naroon pa sa Gibeon sa harap ng tolda ng Panginoon. Kaya doon nagtipon si Solomon at ang lahat ng tao para magtanong sa Panginoon. Pagkatapos umakyat si Solomon sa tansong altar sa presensya ng Panginoon sa toldang tipanan at naghandog siya ng 1,000 handog na sinusunog. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, "Humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo." Sumagot si Solomon, Pinakitaan niyo po ng malaking kabutihan ng ama kong si David at ngayon pinili niyo ako sa kanya bilang hari. Ipinalit niyo ako sa kanya bilang hari. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, tuparin ko po ang pangako niyo sa aking amang si David dahil ginawa niyo po akong hari ng mga taong kasindami ng buhangin. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman para mapamahalaan ko ang mga taong ito. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa mga mamamayan ninyo na napakarami? Sinabi ng Diyos kay Solomon, dahil humingi ka ng karunungan at kaalaman sa pamamahala ng aking mga mamamayan na kung saan ginawa kitang hari, at hindi ka humingi ng kayamanan o karangalan o kamatayan ng iyong mga kalaban o mahabang buhay, ibibigay ko sa iyo ang iyong hinihingi. At hindi lang iyan, bibigyan din kita ng mga kayamanan at karangalan na hindi pa nakamtan ng sinumang hari noon at sa darating na panahon. Pagkatapos umalis si Solomon sa toldang tipanan doon sa sambahan sa matataas na lugar na nasa Gibeon at bumalik sa Jerusalem at naghari siya sa Israel. Ang ganda po ng talata, mga kaibigan, mga kapatiran ko kay Kristo, no? Dito po sa 2 Kronika o ikalawang kabanata, ikalawang kronika sa ikaunang kabanata mula sa unang versikulo hanggang sa 13. Itong
pag-uusap ni Solomon at ang Diyos. Nag-usap po sila. At alam niyo po ba mga kaibigan, mostly kasi napapansin ko kasi sa panahon natin ngayon, ang hinihingi natin mostly palagi sa Panginoon ay para po sa ating pangsarili. Mga halimbawa, ari-arian or pang-araw-araw na kakainin o kalusugan or bigyan ng mga anumang bagay na dito lang po sa mundo. Pero ito pong si Solomon, ang hiningi niya po ay hindi po iyon ang mga hiningi niya. Hindi po mga material na bagay. Kundi ang hiningi po niya ay karunungan, kaunawaan at karunungan po. Dahil dito po, ulitin ko po ang pagbasa. Sabi nga dito na, sabi ng, dito po sa verse 7, no? Sa ikalawang kronika ng unang kabanata mula sa 7 versikulo, ang sabi po dito, nang gabing iyon nagpakita ang Diyos kay Solomon. So nagpakita at nag-usap po sila. Sabi po ng Panginoon, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko sa iyo. Imagine po, kung tayo po ang tatanungin ng Panginoon, humingi ka ng kahit ano. Ang uunahin siguro nating hingiin ay, Lord, bigyan mo ako ng pera, bigyan mo ako ng ganito. Gusto ko po ng bahay, gusto ko po ng sasakyan, gusto ko po ng mga ari-arian, gusto ko po ng pang-araw-araw na Pero nakaligtaan po nating humingi, Lord, bigyan mo po ako ng kaunawaan at karunungan na kagaya po sa hiningi ni Solomon. Kaya sabi po ng Panginoon na humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. At sumagot si Solomon, pinakitaan niyo po ng malaking kabutihan ng ama kong si David at ngayon ipinalit niyo ako sa kanya bilang hari. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, tuparin niyo po ang pangako niyo sa aking amang si David dahil ginawa niyo po akong hari ng mga taong kasindami ng buhangin. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman para mapamahalaan ko ang mga taong ito. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa mga mamamayan ninyo na napakarami? Imagine po, kung sa bagay, isipin na lang natin. Syempre, yung ama ni Solomon ay hari at may ari-arian na, syempre, hari siya nasa kanya na kung sa material na bagay. Kaya, hindi na rin niya kailangan pang humingi ng mga karangyaang bagay. Para sa akin, tama nga yung hiningi niya na karunungan at kaunawaan. Tayo kasi, kulang sa mga material na bagay, halos yung iba walang kinakain, kaya lagi po pag nagdasal, ay yun po talaga ang unang napasok sa isipan. Ang humingi ng, Lord, bigyan mo ako, wala po kaming kakainin, di ba? Pero, kung atin lang unawain ito, na kahit si Solomon ay meron na siyang mga material na mayaman na siya dahil may mana siya mula sa kanyang amang si Haring David at hiningi niya ang karunungan at kaunawaan, dapat bilang halimbawa po sa atin, iyon ang ating hihingiin din. Kasi sabi nga ng Panginoon sinabi ng Diyos kay Solomon, dahil humingi ka ng karunungan at kaalaman sa pamamahala ng aking mga mamamayan na kung saan ginawa kitang hari at hindi ka humingi ng kayamanan at karangalan o kamatayan ng iyong mga kalaban o mahabang buhay, ibibigay ko sa iyo ang iyong hiningi at hindi lang iyon, bibigyan din kita ng mga kayamanan at karangalan na hindi pa nakamtam ng sinumang hari noon at sa darating na panahon. So dapat iyon din ang ating sundin.
Kung alam natin ito, ngayon na alam na natin o narinig nyo na, dapat po unahin natin ang tungkol po sa Panginoon. Ang kaunawaan at karunungan, dapat yun ang una nating saliksikin. Dahil ibibigay na ng Panginoon ibibigay naman niya yung hindi natin hiningi dahil alam ng Panginoon na nangangailangan po tayo sa araw-araw. Pero dahil meron po tayong yun bang from heart na sinasalisik natin siya o hinahanap natin ang tungkol sa Kanya, alam ng Diyos. Alam ng Diyos, mga kaibigan. At itong talata na nandito, mayroong connection po sa sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 6:33. I-review ko po. Kung hindi po ako nakakalimot, kung hindi po ako nagkakamali. Matthew chapter 6 verse 33. No, ang sabi po dito, Matthew chapter 6 verse 33. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Mga kaibigan, ito po, wisdom po ito. Kung tayo po, sa totoo lang, nangangailangan po talaga tayo ng daily bread natin. At hindi lang yan, kung pwede nga, yung mga dreams natin, may mga dreams tayo. O yung iba dyan, gusto magkaroon ng bahay, ng mga sasakyan, di ba? Mostly tayong mga mahirap, yan ang mga dreams natin magkaroon ng bahay at lupa at negosyo, ano man na lumago ang negosyo natin. Pero itong hiningi ni Solomon, may connection po dito sa Matthew. Itong Chronica chapter 1 verse 11 at Matthew chapter 6 verse 33. No, ang hiningi ni Solomon, nang sinabihan siya ng Panginoon, humingi ka at kahit ano ibibigay ko sa iyo. Imagine, kahit ano ibibigay ko sa iyo. And then, ang hiningi ni Solomon ay karunungan at kayamanan. Kaya natuwa ang Panginoon sa kanya. Ang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo at hindi lang yan. Bibigyan din kita ng kayamanan at karangalan na hindi pa nakamtan ng sinumang hari noon at sa darating na panahon. Imagine. At ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod. Pagsunod po, may pagsunod po. Hindi lang po yung alam natin, hindi natin sinusunod. Kaya sundin din po natin. At pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat po ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Sabi dito sa 34. Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin, sapat na ang mga alaalang dumarating sa bawat araw. 'Di ba, mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay guide po talaga natin ito. Ngayon na alam po natin, hingiin po natin ang kaunawaan para maunawaan po natin ang Biblia. Dahil nandyan na po ako, mostly po kasi sa mga yung sumasagot sa akin na pag sinasabi ko na, lika mag-Bible study tayo or magbasa tayo sa salita ng Diyos. Mostly po kasi ang sagot ay, ang hirap kaya niyan, hindi namin maunawaan, hindi ko naunawaan. Yun po yung sagot. Pero bakit hindi natin hikiin? 'Di ba? Meron din sinabi yung si Santiago na kung hindi mo naunawaan na hihingiin natin, hindi, nakalimutan ko lang kung saan yun mabasa, pero sa Book of James po yun. Hindi ko na maalala kung saan chapter po yun. Pero sabi po niya, ang Diyos ay mapagbigay. Ano man ang hingiin natin ay ikanyang ibibigay po. Kaya amazing po, 'di ba? Si Solomon po ang ating halimbawa. Humingi po tayo, mga kaibigan mo. Po kasi
Ang atin po talagang hinihingi ay tungkol lang po dito. At no, hinahabol po natin ang kayamanan. Hinahabol po natin para lumago ang ating mga pag-iipon. Yung mga, di ba, kung may negosyo tayo, sobrang busy sa negosyo, nakalimutan na ang para sa Panginoon. Yan po, no, mga kaibigan. At para sa akin po, magbasa po tayo sa salita niya para hindi po tayo malinlang dahil marami po talaga ngayon mapaglinlang na mga mangangaral po. At isa po yan din. Ang salita ng Diyos ay ginawa na nilang kanila ding panghanap buhay. Kaya magbasa po tayo. Noon hindi ko po alam at hindi po ako magsasabi ng ganito kung hindi ko po na-observe. So na-observe ko po na napasabi po ako, hala, hindi ko alam na may yumayaman pala sa pamagitan ng pag-preach sa salita ng Diyos. No, lalo na yung mga magagaling po magsalita. Pero pag yung tao nakakarinig ng tunay na salita ng Diyos, nasasaktan. Kaya nagre-rebelde sila. Lumalayo sila sa mga taong nagsasalita ng totoo sa salita ng Diyos. Pero yung mga tao na yung masarap magsalita na ginagamit din ang salita ng Diyos, doon po sila talagang nananatili. Ang kaibahan doon, nabago po ba ang ating totoong tayo, yung kalooban po natin, yung ating inner self po. Kasi hindi lang naman po, ang faith kasi, hindi lang po yan parang dreams or iniisip lang na, may faith ako. Pero kulang po sa pagsunod. Wala pong kabuluhan. Kaya kailangan po ang faith natin, may pagsunod po. Dahil sinabi nga po sa Matthew na unahin natin ang kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So, yung righteousness po, kung ano yung mga gusto ng Diyos na gawin natin. Yung good naman yun eh. Huwag kang gumawa ng ganito, yung mga masama, yung ganun. Ang gusto ng Diyos ay maging malinis po tayo sa mga mata niya. Hindi po tayo basta-basta lang yung, hindi kasi easy-easy para sa akin po yung tungkol po sa Panginoon. Hindi po kasi easy-easy lang na sabihin natin na, Lord, naniniwala ako sa iyo. Lord, thank you. Pag nakatanggap ng mga something, pag malaki, thank you. Pero pag maliit, wala nang thank you. Parang ano ba, namamanhid na, no? May mga ganun damdamin. Ito po, I'm talking the truth. Tao kasi, ang tao talaga, no? Ang tao. Di nyo po ba napapansin? May mga taong binibigyan sa una malaki, yung maliit na bagay ay sa kanila malaki dahil simpre hindi pa sila nakatanggap ng mga ganong bagay eh. Pero dahan-dahan pag nakatanggap na sila ng malaki, palaki ng palaki ang kanilang natatanggap, namamanhid na po. Pag mayroong magbigay ng maliit, hindi na po na-appreciate. 'Di ba? Nakakalungkot po 'yun. Kaya yan po ang ating sa sarili po natin mismo. Sa sarili lang po, wag na nating tingnan yung iba. Pero minsan magiging example po kasi yung iba eh. Kung ikaw po ay isang taong nagbibigay o mapagbigay, halimbawa na lang binibigyan mo yung isang tao. Sa una nakatanggap siya ng maliit mula sa iyo at sobrang appreciate siya, talagang nag-thank you siya. Then syempre ikaw naman natutuwa ka. So binigyan mo siya ng more. Ganon din sa Panginoon kasi. So, binigyan mo ng malaki. Bas, lalong natutuwa, di ba? Bigyan malaki. Hanggang sa namimihasa po. Pag bigyan na ng maliit, hindi na na-appreciate yun. Ganon po tayo sa Panginoon. Ewan ko lang sa iba ha, ako hindi po ako ganon dahil alam ko naman po eh. Ako, bibigyan man ako ng maliit ni Lord o malaki. Ganon pa rin ang naramdaman ng aking puso. Ako, nagsasabi lang ako sa katotohanan din ng mga tao kasing ganyan. Ay, ako na-observe ko sa mga tao din na hindi naman sa nagbibilang, no? Sa observation ko po sa mga taong aking nabibigyan.
Parang hindi na ako pinapansin 'pag maliit ang aking binibigay. Hindi na po sila na-appreciate. Doon na po sila sa mga taong mas malaking nagbibigay. 'Di ba parang hurt, parang masakit, 'di ba? Ito katotohanan lang po itong sinasabi ko. Kaya nakakalungkot po na nakakalimutan na po tayo na hindi naman natin kayang ibigay yung kaya ng iba. Pero sana yung gratefulness ng puso natin, ganun din po sa Panginoon, na maliit man o malaki ang kanyang ibinigay. Lagi po tayong magpapasalamat. Hindi lang sa malaking bagay natin papasalamatan ang Diyos. Mas hello, miracle. Pero pag maliit, hindi na miracle. Alam niyo po ba sa akin, ngayon kahit para maliit, miracle pala yun. Talagang amazing si Lord. Noon kasi blind ako eh. Masasabi ko talagang bulag ako. Noon pa pala, tinulungan na ako ni Lord pero hindi ko lang na-appreciate dahil nga spiritual blindness pa ako. Hindi ko nakikita yung mga gawain or mga something na ginawa ni Lord sa atin. Pero ngayon na masabi kong nakilala ko siya, na nalalaman ko how God talk to us and how He moves, how He works. Talagang amazed talaga po ako. Talaga grabe, amazing po si Lord. Amazing po siya. Kaya ngayon, noon sabi ko, in my experience po talaga, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng ganyan, Lord. Hindi pala yung ganun. Yun pala, dapat unahin pala natin siya. Kaya ngayon, mindset, change my mind. Lord, bigyan mo ako ng kagaya sa hiningi ni Solomon, karunungan at kaunawaan para po makapagbahagi po ako ng mabuti at katotohanan po sa salita mo, Lord. Sabi ko po ng ganan, na hindi ko po ibebenta, hindi po sa tao, hindi po ako hingi ng kapalit. Ang importante po doon, mabuksan ang mga mata ng taong nabulagan or binulag ng kaaway niya. Dahil ang Panginoon ng mundong ito ay binubulag po ang mga tao. Marami pong nabulag po talaga. Sa totoo lang. Bulag po. Kaya gumagamit si Lord ng mga taong mga ordinary na nagsasalita po sa katotohanan talaga. Hindi po binebenta ang kanyang mga salita. Kaya nga minsan sabi, ako nangangailangan din pero sabi ko, hindi sa tao ako hihingi Kay Lord Kasi si Lord ang magbibigay sa lahat. At alam niya, before naman natin hingiin, alam na ni Lord yan. Kaya minsan po hindi naman po sa pag nagmamaramot, no? Hindi po sa nagmamaramot. Talagang naaawa po, maawain po akong tao, naaawa po ako sa mga tao. Kaya diyan po isa sa, yun bang nalilinlang ako dahil sa maawa, madaling maawa, nagpapaawa lang, maawa kaagad. Pero nakaka-hurt po na yung bang parang hindi nila naisip na may damdamin yung mga nagbibigay din. Tapos paghihingi ng tulong. No, may mga iba-iba kasi, kanya-kanya kasi tayong problema Kahit sa akin tao lang din ako, may problema din ako, pero hindi ko po sinasabi sa kanino man. Talaga kay Lord lang. Since pa noon, kay Lord lang talaga ako nag-depend lahat-lahat. Kaya masabi ko talaga nung 2012 na spiritually fighting po talaga, nag-aaway po mismo sa sarili ko, sa mental ko, sa isipan ko. Hinihila talaga ako, pero si Lord lang talaga ang nagbigay sa akin ng kaligtasan. Niligtas niya po talaga ako kasi nag-isip na po ako ng something bad sa sarili ko po, at God is good po talaga. Hiniligtas niya po ako, at the opponent is gone and go away. Nag-go away po siya, kaya nandito po ako. Ito po yung panglaban ko sa kaaway niya, itong salita ng Diyos. Kaya wag po kayong matakot pag magbasa kahit mag-isa. Sabi nila, pag magbasa ng Bible, lalo na kung mag-isa, ay masisiraan ng ulo. Kaya nagalit po ako noon. Sabi ko, papatunayan ko kung totoong masisiraan ng ulo. Nandito pa rin ako. Maganda yung trabaho ko, nagtatrabaho ako, tinutulungan ako ni Lord sa trabaho ko mismo.
Nung dating merong ang warfare sa sarili ko, may away sa mismo po, walang battle. Lahat po parang battle din po kayo sa katrabaho ko kasi parang kaaway ko lahat yung mga katrabaho ko. Pero God is good now. Nag-change po. Yan po ang isa sa mga testimony ko. Kaya po ang account ko is The Witness of God kasi in my experience, marami po akong testimony how God molds me, how God works in myself, sa sarili ko po. Basta amazing po talaga si Lord. And how God talk to me, hindi lang sa Bible, hindi lang yung pagbagbuklat ka ng Bible ay na ano mo na kaagad na God talk to you. No, even wherever you are, God is talking to you. God nagpaparamdam po talagang presensya niya. And of course kasi nasa atin siya kaya nasa atin na siya, malalaman talaga natin na He is always with us and in us, di ba? Isa po sa katibayan, no, para sa akin, ang masabi ko na paano natin makikita o malalaman na may ang presensya na nakikita natin ang presensya ng Diyos. Nakikita at talagang mararanasan yung mga gifts po ng gifts of the Holy Spirit na nasa 1 Corinthians chapter 12. Mababasa natin diyan yung mga gifts. And then, yung sa Galatians, yung gifts of fruits of the Holy Spirit. Yan, hindi ko po alam yan dati. Pero, God is good. Siya lang po talaga ang nagturo kasi wala talaga akong alam sa Bible pero God is good talaga. Siya po ang nagbigay sa akin ng kaalaman nito. Kaya nung nalaman ko ito, yun naman, na ano din ako, yung bang, kasi nga, walang taong nagturo sa akin at bigla akong natututo para po yumayabang din po ako, I accept myself. Kaya yun din sa ugali na yun na parang yumayabang ako kasi natututo ako sa salita ng Diyos na walang nagturo sa akin. At yun, God is parang pinapunish po niya ako, punishing me something. Hindi po ako nagiging masaya. But still, keep on faith. Kasi ganun pala yun pag bata ka pa spiritually. Para din yung gaya ng bata, di ba? Na may ugaling mayabang, hindi ba mabait. May mga batang ganun, no? Swail. At ganun po ako spiritually. Naging swail po ako sa Panginoon. Pero talagang pinapalo niya ako. Hindi lang sa pagbasa, kundi in my experience din po. Talagang lahat ng plano ko, hindi po talaga niya yung bang no improve po. Talagang failure po lahat. Kaya doon po nasasabi ko na hindi, akala ko si Lord na yon ang approve, pero hindi pala. Kaya good for me din kasi na-experience ko. And then, yun nga, nang ma-experience ko ay nalaman ko na kailangan talagang ma-experience para malaman na si Lord ay nagdidisiplina din. Kaya ngayon po, nag-thank you po ako talaga kay Lord dahil dahan-dahan po talaga in my inner, sa akin po talagang inside in me. Talagang yung isa na po yung ego natin, yung pride natin. Yan po ang magiging kaaway natin Dahil kahit na nasa Panginoon tayo o naniniwala na tayo sa Kanya, pero meron pa rin something inside in us na hindi po agad-agad nawawala, yung pag-uugali po natin. Kung nakita nyo po yung post ko po about sa pride, yan po, sinishare ko lang po yan dahil based on my experience na din. So yun po, no? At amazing po, mga kaibigan, in my experience.